Huwag kang magmalinis, Camille. Ninakaw mo ang mga disenyo ng kumpanya at ibinenta sa kalaban natin habang nagbubuntis ka sa anak ng ibang lalaki. Ginagawa ko lang ito para protektahan ang pamilya Alcantara, para matuto ka kung saan ka lulugar at hindi maging pabigat sa amin. Ang marahas na akusasyon ni Doña Griselda ay umalingaw sa kabuuan ng malawak at marangyang sala ng mansyon. Ang makakapal na asul na papel na naglalaman ng mga pinagpuyatang disenyo ni Camille ay isinaboy ng matandang babae patungo sa makintab na sahig na marmol. Ang mga papel na yon ang nagpasok ng milyon-milyong piso sa kanilang kumpanya. Ngunit ngayon ay nakakalat at tinatapakan lamang na tila mga walang kwentang basura. Dahan-dahang napakurap si Camille. Tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang sariwa, pangtahi sa tiyan, patungo sa kanyang dibdib. 5 araw pa lamang ang nakalilipas mula nang sumailalim siya sa isang maselang operasyon upang mailuwal ang sanggol na ngayon ay mahigpit niyang yakap-yakap. Namanhid ang kanyang mga binti habang pilit niyang pinapakalma ang walang patid na pag-iyak ng kanyang anak na nagugutom at naiinitan sa loob ng makapal na lampin. Ang mga braso niya na ginamit niya upang iguhit ang kinabukasan ng pamilyang ito ay ngayon ay nanginginig sa labis na kahinaan. Tumingala siya upang hanapin ang tanging taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya, ang asawa niyang si Leandro. Ngunit nakatayo lamang ang lalaki sa likuran ng kanyang ina, nakayuko at sadyang iniiwas ang kanyang mga paningin. Ang mas nakadudurog sa puso ni Camille ay ang makita ang mga kamay ni Isabela, ang mayamang anak ng kasosyo nila sa negosyo, na nakapulupot sa braso ng kanyang asawa. May nakapaskil ng ngiting puno ng pang-uuyam at pekeng awa sa mga labi ng babae. Leandro, basag ang boses na tawag ni Camille. Ramdam ang matinding pagbara sa kanyang lalamunan. Sabihin mo sa mami mo ang totoo. Alam mong ikaw ang nagpasa ng mga drawings na yon. At alam mong dugot laman mo itong karga ko. Paano mo nakakayang manahimik? Nag-angat ng tingin si Leandro, ngunit puno ng kaduwagan ang kanyang mga mata. I'm sorry, Camille. The evidence is clear. Ayoko nang palalain pa ang gulo. Sundin mo na lang ang gusto ni Mami. Kawawa ka naman, Camille. Malambing ngunit nakakalasong sabat ni Isabela habang hinahaplos ang braso ni Leandro. Kung naging mabuting asawa at naging tapat ka lang sana, hindi aabot sa ganito ang pamilya ninyo. Masyado kasing mataas ang ambisyon mo para sa isang babaeng galing sa probinsya. Hindi na nagawang sumagot ni Camille. Ang hapdi sa kanyang puson ay unti-unting napalitan ng matinding pamamanhid ng kanyang buong pagkatao. Ang pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang pawis, utak at katapatan dahil sa labis na pagtanaw ng utang na loob, ay siya mismong pumapatay sa kanya ngayon. Sumenya si Doña Griselda sa mga gwardiya. Isang lumang sako abag na naglalaman ng iilang pirasong damit ni Camille ang walang pangingiming inihagis palabas ng malaking pinto patungo sa madilim na bakuran. Ang nagngangalit na ulan sa labas ay walang awang humahampas sa mga halaman at kalsada, nagbabadya ng isang napakalamig at malagim na gabi. Dumukot ng isang 500 piso ang matanda at pabagsak itong iniwan sa ibabaw ng isang mesa. Ayan, para may pamasahe kayo ng bastardong anak mo pabalik sa pinanggalingan ninyong putikan. Lumayas na kayo sa pamamahay ko at wag na wag ko nang makikita ang pagmumukha mo. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Camille ng mga sandaling iyon. Ang matinding kalungkutan ay nag-iwan na lamang ng isang malalim na kawalan sa kanyang dibdib. Yakap ang kanyang umiiyak na sanggol. Pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paang parang tigas sa bigat. Bawat paggalaw niya ay tila pinupunit ang kanyang sariwang sugat. Ngunit hindi siya dumaing. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng magarbong pinto. Tinatahak ang sementadong daanan palabas ng mansyon habang ang walang awang buhos ng ulan ay mabilis na bumasa sa kanyang manipis na duster. Mula sa kanyang likuran,
Sumara ang malaking tarangkahan na yari sa bakal, isang malamig na paghihiwalay ng dalawang mundo. Ang mundo ng mga taong nabubuhay sa ginto, ngunit may mga pusong bato, at ang mundo ng isang inang itinapon sa kawalan. Napahawak si Camille sa malamig na pader sa gilid ng kalsada habang ang tubig baha ay nagsisimula ng tumaas at umabot sa kanyang mga bukong-bukong. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na unti-unting gumagapang pababa sa kanyang hita, humahalo sa maruming tubig ulan. Bumuka ang tahi ng kanyang operasyon, nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa matinding pag-ikot ng kanyang sikmura at ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang tanggalin niya ang nag-iisang manipis niyang cardigan upang ibalot ng maayos sa kanyang sanggol. Pinoprotektahan ito mula sa napakalamig na hangin. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilan ang paghikbi upang hindi maramdaman ng kanyang anak ang takot at panghihina na unti-unting lumalamon sa kanyang sarili. Patawarin mo si Mama, anak. Bulong niya sa kalagitnaan ng bagyo. Idinidikit ang mainit na pisngi ng sanggol sa kanyang nanlalamig na mukha. Pero pangako, hindi tayo mamamatay sa gabing ito. Babangon tayo. Ngunit kasabay ng kanyang pangako ay ang tuluyang pagbigay ng kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa baha, yakap-yakap pa rin ang anak na patuloy sa pag-iyak dahil sa matinding lamig. Nakatitig siya sa madilim at walang sikat na langit habang ang buong katawan niya ay tinatanggap ang parusa ng kalikasan at kalupitan ng tao. Sa huling hibla ng kanyang ulirat, isang katanungan ang pilit na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Paano ako babangon at lalaban para sa aking anak kung ang sarili kong katawan ay tuluyan na akong binibitawan? Kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata at pagbalot ng dilim sa kanyang paningin, aninag niya ang isang malabong liwanag mula sa isang paparating na lumang sasakyan. Mula sa kawalan, naramdaman niya ang isang mainit at magaspang na kamay na sumalo sa kanyang balikat. Bumalik ang ulirat ni Camille dahil sa isang pamilyar na amoy ng langis ng eucalyptus na humahaplos sa kanyang pandama. Dumilat siya at sinalubong ng isang madilim na kisameng yari sa kinakalawang na yero. Ang walang patid na pagbuhos ng ulan sa bubungan ay lumilikha ng isang mabigat at nag-uunahang alon ng panginginig sa maliit na espasyo. Wala na siya sa malamig na kalsada. Wala na siya sa impyernong mansyon ng mga Alcantara. Pagbaling ng kanyang paningin, nakita niya ang isang matandang babae na maingat na nagpapatulo ng maligamgam na tubig sa labi ng kanyang sanggol gamit ang isang maliit na kutsara. Agad na bumangon si Camille. Hindi alintana ang tila pagkapunit ng sariwang sugat sa kanyang puson. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang agawin niya ang anak at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Isang malalim at matinding takot ang bumalot sa kanyang pagkatao nang tuluyang bumagsak sa kanyang kamalayan ang buong katotohanan. Wala na siyang asawa, wala na siyang tahanan, at ang tanging yaman na lamang niya ay ang sanggol na naghahanap ng init sa kanyang bisig. Naku, Hija, dahan-dahan ka sa paggalaw at baka bumuka ang tahi mo. Malumanay na wika ng matanda na may halong labis na pag-aalala sa kanyang kulubot na mukha. Ako si Aling Perpetua. Ligtas na kayo rito sa Tondo. Nakita ka ni Bal kagabi na walang malay sa kalsada habang umuulan, kaya dinala ka niya rito sa bahay ko. Kasabay ng pagbanggit sa pangalang yon ay ang pagbukas ng pintuang yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. Pumasok ang isang lalaking basang-basa. Puno ng putik ang pantalon at may bakas ng matinding pagod sa kanyang mga mata. Siya si Bal Serrano. Naglakad siya palapit at inilapag sa ibabaw ng mababang mesa ang isang maliit na plastik na naglalaman ng mga gamot laban sa impeksyon. Inutang ko muna yan sa butika, gamit ang sweldo ko sa kargador. Nahihiyang paliwanag ng lalaki. Sadyang iniiwas ang kanyang mga paningin sa mukha ni Camille. Para iyan sa sugat mo. Baka mabinat ka. Tumayo si Aling Perpetua
upang kumuha ng isang mangkok mula sa maliit na kaldero sa gilid ng kalan. Inabot niya kay Camille ang umuusok na lugaw. Ito ang nag-iisang mangkok na may iilang piraso ng hiniwang karne. Sa pagdampi ng init ng mangkok sa kanyang mga nanlalamig na palad, tila yelo na unti-unting natutunaw ang matigas na pader sa puso ni Camille. Ang mga taong hindi niya kaano-ano at hirap din sa buhay ay nagawang ibigay ang huling grasya nila para sa isang estranghera. Isang bagay na ipinagkait sa kanya ng bilyonaryong pamilya ng kanyang asawa. Tuluyan nang bumigay ang kanyang matapang na harapan, tahimik na tumulo ang kanyang mga luha, humahalo sa mainit na sabaw ng lugaw habang pilit niya itong isinusubo upang magkaroon ng gatas para sa kanyang anak. Nang magsimulang maghanap ng gatas ang sanggol, dahan-dahang inayos ni Camille ang kanyang damit upang magpasuso. Agad na napansin ito ni Val. Mabilis siyang tumalikod at napakamot sa kanyang batok. Nagpapakita ng matinding respeto sa sagradong sandali ng isang ina. Ngunit hindi siya tuluyang lumayo. Sa halip, lumapit siya sa siwang ng sirang dingding kung saan pumapasok ang napakalamig na ihip ng hangin. Ginamit niya ang kanyang malapad na likuran upang harangan ng lamig. Sinisigurong hindi dadampi ang hanging iyon sa mag-ina habang ligtas silang nakabalot sa katahimikan ng luma at tagping bahay. Nang makatulog ang sanggol at maging payapa ang buong paligid, naupo si Val sa isang sulok sa ilalim ng aandap-andap na dilaw na ilaw. Kinuha niya ang gusot na periodikong ginamit niyang pambalot sa gamot kanina. Sa isang pahina ng balitang pangnegosyo, nakapaskil ang malaking logo ng Alcantara Group of Companies. Tila tumigas ang panga ni Val. Humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga daliri sa gilid ng papel hanggang sa magusot ito, habang ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang malalim at matagal nang itinatagong galit patungo sa pamilyang yon. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak sa kalagitnaan ng madaling araw. Naramdaman ni Camille ang nakapapasong init mula sa balat ng kanyang sanggol. Nagsimulang manginig ang maliit na katawan nito dahil sa mataas na lagnat. Sa labis na pag-aaligaga at takot na baka mawala ang nag-iisa niyang dahilan para mabuhay, hinalungkat ni Camille ang kanyang basang sako bag. Nagbabaka sakaling may naiwang kahit barya para ipambili ng gamot ng bata. Wala siyang nakita, kundi mga basang damit na amoy kulob. Sa mismong sandaling iyon, isang matalim na liwanag mula sa kidlat sa labas ang pansamantalang nagbigay linaw sa madilim na kwarto. Ang liwanag na yon ay tumama sa isang lukot na asul na papel na nahulog mula sa kanyang bag papunta sa mamasa-masang sahig. Isang piraso ng disenyong architectural na ninakaw sa kanya ng mga Alcantara, ang tanging natitirang ebidensya ng kanyang nawasak na pangarap, na ngayon ay wala man lang kakayahang bumili ng isang pirasong gamot upang sagipin ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. 3 buwan na ang lumipas mula nang kainin ng dilim at lamig ang dating marangyang buhay ni Camille. Ang tirik na sikat ng araw sa mga eskinita ng tondo ay tila isang malupit na latigo sa kanyang namayat na katawan. Subalit patuloy niyang inihahakbang ang kanyang mga paang nakasuot ng pudpod na tsinelas. Dala niya sa kanyang likuran ang isang sako na naglalaman ng mga naipong plastik at lumang dyaryo, habang sa kanyang harapan ay mahigpit na nakabigkis ang isang lumang kumot na nagsisilbing duyan ng kanyang natutulog na sanggol. Ang bawat patak ng kanyang pawis na gumagapang sa kanyang leeg ay saksi sa kanyang tahimik na pagtitiis. Wala na ang pino at makinis na balat ng isang asawa ng bilyonaryo. Ang pumalit ay ang magaspang at sunog na balat ng isang inang lumalaban para sa susunod na kakainin ng kanyang anak. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na tindahan upang humingi sana ng isang basong tubig na maiinom. Ngunit ang kanyang paningin ay biglang napako sa umaandar na telebisyon na nakasabit sa labas ng tindahan. Ang makulay na palabas ay nagpapakita ng isang malaki at marangyang pagtitipon. Ang mga nakakasilaw na liwanag
Mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay nagbibigay buhay sa pamilyar na mukha ni Leandro at Isabela. Magkahawak kamay silang nakatayo sa harap ng isang napakataas at magarbong gusali na pinalamutian ng malalaking laso. This project, the Residencia Alcantara, is more than just a building. Formal na pahayag ni Leandro sa harap ng mga nag-uunahang mamamahayag. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pagmamalaki. This is a masterpiece, born from my sleepless nights, and of course inspired by the brilliant mind of my beloved wife, Isabela. Siya ang naging lakas ko para mabuo ang napakagandang design na ito. Ngumiti ng ubod ng tamis si Isabela at humilig sa balikat ni Leandro. Thank you, love. We really poured our hearts into this architecture para ito sa pamilya natin. Isang tila malaking piraso ng yelo ang ibinagsak sa buong pagkatao ni Camille. Napatitig siya sa mga hugis arko ng gusali sa screen, sa mga pinong detalye ng mga bintana, at sa kakaibang istruktura ng mga balkonahe. Kilalang-kilala niya ang bawat sulok niyan. Ang mga linyang iyon ay iginuhit niya gamit ang kanyang sariling mga kamay sa kalagitnaan ng madaling araw, habang sinusukan niya ang kanyang mga kinain dahil sa paglilihi, habang nananakit ang kanyang baywang sa pagdadalang tao. Ang pangarap na ginugulan niya ng dugo at pawis ay tahasan at walang hiyang inaangkin ng mga taong nagtapon sa kanya sa lansangan. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Camille. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa pisi ng sako hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko sa daliri. Ang matinding puot at pakiramdam ng pagkakayapak sa kanyang natitirang dignidad bilang isang tao at arkitekto ay nag-uunahang sumakal sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang salamin ng telebisyon upang punitin ang mga peking ngiti ni Leandro at Isabela. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang madiing pagkagat sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya muli ang pait ng sarili niyang dugo. Sa gitna ng kanyang pagpigil sa pag-iyak, isang mainit na anino ang tumakip sa sikat ng araw na nakatutok sa kanya. Si Bal. Nakasuot ito ng kupas na kamiseta at may mga bahid ng semento sa kanyang pantalon. Hindi na kailangang magtanong ng lalaki. Ang kanyang matatalim na paningin ay nagpalipat-lipat mula sa telebisyon patungo sa nanginginig na mga balikat ni Camille. Alam niya ang katotohanan. Alam niya kung gaano katuso ang mga Alcantara. Hindi hinawakan ni Bal si Camille upang aluin dahil alam niyang hindi awa ang kailangan ng babae sa mga sandaling iyon. Sa halip, lumapit siya at dahan-dahang ginamit ang kanyang magaspang na hinlalaki upang punasan ang pawis sa noo ng natutulog na sanggol sa dibdib ni Camille. Ang simpleng pag-iingat na yon, ang tahimik na pangakong handa siyang protektahan ang mag-ina, ay nagbigay ng kakaibang init sa nanlalamig na puso ni Camille. Mula sa bulsa ng kanyang maong, inilabas ni Bal ang isang bagong-bagong lapis na may pambura pa sa dulo, kasama ang isang makapal na pad ng malinis na papel. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng sakong buhat ni Camille. Huwag mong hayaang lamunin nila ang kung anong meron ka rito. Malumanay ngunit may diin na wika ni Bal habang marahang itinuturo ang sentido ni Camille. Kahit anong yaman nila, hindi nila kayang nakawin ang utak mo. Gamitin mo iyan. Ipaglaban mo ang pangalan ng anak mo. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing malinaw na tubig na dumilig sa natutuyong pag-asa ni Camille. Pag-uwi nila sa luma at tagping bahay, sinalubong sila ni Aling Perpetua na may bakas ng matinding pagtataka sa mukha. Hawak ng matanda ang isang simpleng brown envelope na walang nakasulat na kahit anong pangalan. Nang buksan niya ito sa harap ni na Camille at Bal, bumungad ang mga bagong limpak ng salapi na sapat upang pakainin sila ng ilang buwan. May nag-iwan nito sa tapat ng pinto natin kaninang umalis kayo. Nag-aalalang paliwanag ni Aling Perpetua. Nagpalingap-lingap sa labas ng bintana. Walang iniwang sulat o mensahe. Sino kaya ang magbibigay ng ganito kalaking halaga sa mga tulad natin? Nagkatinginan sina Bal at Camille. Isang malalim na katanungan ang nabuo sa kanilang mga isipan.
Subalit ang atensyon ni Camille ay mabilis na bumalik sa mga malinis na papel na ibinigay ni Bal. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mag-ama-amahang pamilya sa ilalim ng malamlam na ilaw, naupo si Camille sa harap ng isang maliit na mesang gawa sa mga pinagtagpi-tagping kahoy. Pinagmasdan niya ang blangkong pahina. Sa kanyang isipan ay nabubuo na ang isang disenyong mas matatag, mas makatao, at mas dakila kaysa sa anumang marangyang gusaling kayang ipatayo ng mga Alcantara. Hahawakan na sana niya ang lapis upang simulan ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng sining, nang biglang parang may isang makapal na karayom na ibinaon sa kanyang tiyan. Ang 3 buwan ng madalas na pagpapalipas ng gutom upang may maipambili ng gatas ang kanyang anak, kasama ang labis na pagod at stress, ay tuluyan ng sumingil sa kanyang pisikal na katawan. Napakagat si Camille sa kanyang braso upang pigilan ang sariling mapadaing sa matinding sakit na nagmumula sa kanyang sikmura. Ang kanyang nanginginig na kamay na may hawak ng lapis ay bumagsak sa ibabaw ng papel. Ang talim ng lapis ay naputol at nag-iwan ng isang maitim na tuldok sa puting pahina, kasabay ng tuluyang pagtiklop ng katawan ni Camille sa ibabaw ng kanyang naudlot na obra maestra. Lumipas ang 4 na taon at ang dating walang awang ulan na nagpaluhod kay Camille sa putikan ay naging musika na lamang ng kanyang bagong buhay. Sa gitna ng makipot at mataong eskinita ng tondo, hindi na siya ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Siya na ngayon ang tinatawag na engineer ng pag-asa ng mga residente. Katatapos lamang ng isang malakas na bagyo, ngunit sa halip na magmukmok ang mga tao sa kanilang nasirang mga bahay, abala ang lahat sa pagtutulungan. Ang dating maputik na daanan ay nilatagan ng mga kawayan at pinagtagpi-tagping drum na nagsisilbing pampalutang. Sa gitna ng abalang tagpo, nakatayo si Camille na may suot na simpleng maong at puting t-shirt na may bahid ng dumi. Hawak niya ang isang plano, hindi sa mamahaling blueprint paper, kundi sa likod ng mga lumang kalendaryo. Mga nay, ganito po ang gagawin natin, paliwanag ni Camille sa isang grupo ng mga kababaihan habang itinuturo ang disenyo ng floating floor. Kailangan nating itali ng mahigpit ang mga kawayan sa mga drum para kapag tumaas ang tubig, aangat ang sahig at hindi mababasa ang mga gamit ninyo. Hindi na natin kailangang lumikas tuwing uulan. Sa di kalayuan, pinapanood siya ni Bal habang nagbubuhat ato ng mabibigat na biga ng kahoy. Nakasabit sa leeg nito ang isang tuwalya at tumatagaktak ang pawis sa kanyang matipunong katawan. Hindi maalis ang nangiti sa mga labi ni Bal habang minamasdan ang pagbabago ni Camille. Mula sa isang inang halos mamatay sa lungkot, nakita niya itong namukadkad bilang isang pinuno na nagbibigay lakas sa kanilang komunidad. Ang bawat pagpukpok ng martilyo at paglagari ng kahoy sa paligid ay tila isang symphony ng bayanihan na binuo ng determinasyon ng isang babae. Nang sumapit ang gabi at tumahimik na ang paligid, naupo ang dalawa sa maliit na beranda ng bahay na inayos ni Bal para kina Camille. Ang hanging gabi ay may dalang lamig, ngunit mabilis itong pinawi ng umuusok na salabat na iniabot ni Bal. Salamat, Bal. Mahinang wika ni Camille. Tinatanggap ang tasa habang hinihilot ang sariling batok dahil sa pagod. Kung hindi dahil sa iyo at sa mga dating katrabaho mo, hindi natin matatapos ang community center bukas. Umupo si Bal sa tabi niya. Sapat lang ang layo para magkaroon ng respeto, pero sapat din ang lapit para maramdaman nila ang init ng isa't isa. Tumingin si Bal sa malayo. Tila binabalikan ng isang mapait na kahapon. Alam mo ba kung bakit talaga ako umalis sa Alcantara Group, Camille? Basag ni Bal sa katahimikan. Ang boses niya ay mababa at seryoso. Hindi ako tinanggal dahil tamad ako. Umalis ako dahil nakita ko kung paano nila tipirin ang bakal at semento sa mga housing project para sa mahihirap. Noong nagreklamo ako kay Doña Griselda, sinabi niya lang na maswerte na nga sila at may matitirhan pa. Hindi ko kayang sikmurain na ang mga gusaling itinayo ko ay posibleng maging kabaong ng mga nakatira doon. Napatigil si Camille
Sa paghigop ng tsa, naramdaman niya ang bigat ng prinsipyo ng lalaking katabi niya. Ang galit na pareho nilang nararamdaman sa mga Alcantara ay naging isang matibay na pundasyon ng kanilang unawaan. Dahan-dahang ipinatong ni Camille ang kanyang palad sa ibabaw ng magaspang na kamay ni Bal na nakapatong sa tuhod nito. Walang salitang namutawi. Ngunit sa simpleng haplos na yon, nagpalitan sila ng pangakong hinding-hindi sila magiging katulad ng mga taong nanakit sa kanila. Habang lumalalim ang gabi, bumalik si Camille sa kanyang mesa upang tapusin ang sketch ng bago niyang proyekto na tinawag niyang Tahanan para sa Lahat. Subalit dahil sa matinding pagod, sa maghapong pagbubuhat at pag-aasikaso, unti-unting bumagsak ang kanyang talukap, napahilig ang kanyang ulo sa ibabaw ng kanyang mga braso at tuluyan siyang nakatulog. Napansin ito ni Bal. Tumayo siya at kinuha ang kanyang makapal na jacket na nakasabit sa pako. Sa napakaingat na galaw na tila ba humahawak siya ng isang babasaging kristal, ipinatong niya ang jacket sa balikat ni Camille. Tinitigan niya ang mukha ng babaeng lihim niyang minamahal sa nakalipas na 4 na taon. Ang mga pilik mata nitong mahahaba, ang maliit na peklat sa noo, at ang payapang paghinga nito ay ang pahingang matagal na niyang hinahanap. Yumuko si Bal. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa buhok ni Camille. Gusto sana niyang dampian ito ng halik, ngunit nagpigil siya. Sa halip, ibinulong niya sa hangin ang isang pangako. Dito ka lang sa tabi ko. Ako ang magiging pader mo kapag bumagyo ulit. Sa labas ng kanilang munting tahanan, sa gitna ng dilim, isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ang kanina pa nagmamasid. Itinaas nito ang isang kamera at kinunan ng litrato ang natapos na community center na may kakaibang disenyo. Isang disenyong tanging si Camille lang ang nakagagawa. Ang ilaw ng flash ay saglit na bumasag sa dilim bago muling nilamon ng gabi ang misteryosong lalaki. Kinabukasan, sa loob ng malamig at marangyang mansyon ng mga Alcantara, ang katahimikan ng almusal ay nabasag ng paglukot ng isang dyaryo. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Griselda habang hawak ang broadsheet. Ang kanyang mga mata, na puno ng puot at gulat, ay nakapako sa headline ng lifestyle section. Ang misteryosong arkitekto ng Tondo, pag-asa mula sa basura. Sa gitna ng pahina ay may isang malabong litrato ng isang babaeng nakatalikod habang nagtuturo sa mga tao. Ngunit ang nakapukaw sa atensyon ng matanda ay ang estruktura ng bahay sa likuran nito. Ang mga kurba, ang paggamit ng espasyo, ang lagda ng disenyong yon ay hindi niya maaring pagkamalian. Imposible, bulong ni Doña Griselda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Akala ko ba ay namatay na ang basurang yon sa kangkungan? Padabog niyang ibinagsak ang dyaryo sa mesa, tumapon ng kape sa mamahaling mantel, at sumigaw ng pangalan ng kanyang abogado. Ang multo ng nakaraan ay nagbalik, at dala nito ang isang bagyong mas malakas pa sa anumang naranasan ng pamilya Alcantara. Tila isang libingan ang katahimikan na bumabalot sa loob ng mansyon ng mga Alcantara. Ang dating makintab na sahig na marmol ay tila nawalan na ng kinang, kasabay ng unti-unting pagguho ng imperyong itinayo nila sa kasinungalingan. Sa labas, ang kanilang ipinagmamalaking proyekto, ang Residensya Alcantara, ay inuulan ng mga reklamo dahil sa mga bitak sa pader at tumutulong kisame. Bunga ng paggamit ng mga murang materyales. Ang presyo ng kanilang kumpanya sa merkado ay bumubulusok pababa, kasing bilis ng pagkawala ng respeto ng kanilang mga kasosyo. Sa loob ng master bedroom, ang tensyon sa pagitan ni Leandro at Isabela ay mas matalim pa sa basag na salamin. Hawak ni Leandro ang isang puting papel mula sa doktor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Ang resulta ng pagsusuri ay isang hatol na pandiinan. Dahil sa mga komplikasyon mula sa kanyang luhong pamumuhay at mga bisyo noon, hindi na siya kailanman magkakaroon ng kakayahang
makabuo ng anak. So, ito na yon. Matilis na asik ni Isabela habang inaayos ang kanyang mamahaling hikaw sa harap ng salamin ni hindi man lang tinatapunan ng tingin ng asawa. Ikaw pala ang may problema, Leandro. Sayang ang ganda at lahi ko. Akala ko ba ay bibigyan mo ako ng pamilya? You're useless. Ang mga salitang yon ay tumama kay Leandro tila isang sampal. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Griselda. Ang mukha ng matanda ay puno ng dismaya, hindi dahil sa kalagayan ng anak, kundi dahil sa epekto nito sa pangalan ng pamilya. Tumigil ka sa pag-iinarte, Isabela. Malamig na utos ni Griselda. Lumapit siya sa manugang at tiningnan ito mula ulo hanggang paa na tila isang produktong may sira. Ikaw ang babae. Tungkulin mong punan ang kakulangan ng asawa mo. Kung hindi mo kayang gawa ng paraan para magkaanak kayo, o kung hindi mo kayang tiisin ang sitwasyon, walang silbi ang pananatili mo sa pamilyang ito. Ang kailangan namin ay tagapagmana, hindi isa pang palamuti. Napanganga si Isabela sa narinig. Ang babaeng minsang ipinalit kay Camille dahil sa yaman at impluensya ay ngayon ay tinatrato na ring basura ng kanyang biyenan. Padabog na kinuha ni Isabela ang kanyang bag at lumabas ng kwarto. Ang lagutok ng kanyang takong sa sahig ay umalingaw-ngaw bilang huling palatandaan ng kanyang pag-alis. Naiwan si Griselda at Leandro sa kwarto. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa lamesa kung saan nakalatag pa rin ang diaryong nagpapakita ng tagumpay ni Camille. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa gusali nakapako ang tingin ni Griselda. Ang kanyang mga mata na nanlilisik sa kasakiman ay nakatuon sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa tabi ni Camille sa litrato. Ang bata ay may mga matang katulad ng kay Leandro noong bata pa ito, ang dugong Alcantara. Isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Griselda. May tagapagmana tayo, Leandro. Bulong niya, ang boses ay parang ahas na gumagapang sa katahimikan. Nasa kanya ang susi. Kung makukuha natin ang bata, makukuha rin natin ang simpatiya ng publiko. Isang lola at ama na nangungulila sa anak na itinago ng isang masamang ina. Perfect angle para sa media. Pero mami, pangangatwiran ni Leandro, bagamat mahina. Tiningnan niya ang litrato. Nakita niya ang nangiti ni Camille. Isang nangiting hindi niya kailanman nakita noong magkasama sila. Masaya na sila. At kasalanan natin kung bakit sila nawala. Wala tayong karapatan. Karapatan. Ang tawa ni Griselda ay matinis at walang bahid ng humor. Ang karapatan ay binibili, Leandro, at tayo ang may pera. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanilang abogado, isang lalaking kilala sa pagbaluktot ng batas. Attorney, ihanda mo ang mga papeles. Gusto kong bawiin ang apo ko at ungkatin mo ang lumang kasulatan ng utang ng ama ni Camille. Gamitin mo yon para ipit siya. Kunin mo ang bata. By any means necessary. Habang abala ang kanyang ina sa pagpaplano ng demonyong hakbang, naiwan si Leandro na nakatitig sa dyaryo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng bata sa papel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, bumagsak sa mukha ni Camille. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kahinaan. Ipinagpalit niya ang isang babaeng kayang itayo ang mundo mula sa wala, para sa isang buhay na puno ng pagkukunwari, at ngayon ay gumuguho na. Ngunit gaya ng dati, ang kanyang pagsisisi ay walang boses sa harap ng utos ng kanyang ina. Samantala, sa payapang gabi ng Tondo, hindi alintana ni Camille ang bagyong paparating. Katatapos lang nilang maghapunan ni Bal at ng kanyang anak na si CJ. Ang bata ay masayang naglalaro ng mga blok ng kahoy na ginawa ni Bal, habang si Camille ay nagliligpit ng pinagkainan. Ang halakhak ng bata ay musika sa kanilang maliit na tahanan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binasag ng isang hindi pamilyar na liwanag.
Ang matinding sinag ng headlights ng isang sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng kanilang dingding na sinundan ng ugong ng isang mamahaling makina na hindi nababagay sa masikip na eskinita ng mahihirap. Napahinto si Bal sa paglalagari ng kahoy sa labas. Nakita niya ang isang makintab na itim na sedan na huminto mismo sa tapat ng kanilang tarangkahan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang dalawang lalaking nakabarong. Ang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa likod nila, bumaba ang bintana ng sasakyan at bagaman madilim, naramdaman ni Camille ang pamilyar at nakakasakal na presensya mula sa loob. Ang mahina, ngunit mapanganib na katok sa kanilang pintuan ay tila ang tunog ng paghahatol na muling guguhit sa kapalaran ng mag-ina. Ang pagpasok ni Doña Griselda sa loob ng maliit na tahanan ni Camille ay tila pagpasok ng isang reyna sa isang kulungan ng mga hayop. Suot ang kanyang mamahaling puting terno na walang ni isang gusot at pinalamutian ng mga perlas sa leeg. Agad niyang tinakpan ang kanyang ilong gamit ang isang panyong sutla. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, puno ng panghuhusga habang binabaybay ang bawat sulok ng bahay mula sa sahig na kawayan hanggang sa dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay nakikipagbuno sa amoy ng tuyong kahoy at simpleng pamumuhay ng tondo. Isang amoy na nagpapaalala kay Camille ng nakaraan niyang pilit ng kinalimutan. Nakatayo si Camille sa gitna ng sala, yakap-yakap ang anak na si CJ. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nagbabadyang sumabog. Sa kanyang likuran, tahimik na nakatayo si Bal. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa gilid, handang sumugod anumang oras na may gawing masama ang mga bisita. "My God, Camille," panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pait na binalot sa pekeng pag-aalala. "Ganito mo ba talaga gustong palakihin ang apo ko sa isang lugar na amoy imburnal kasama ng mga squatter? Look at him. He looks malnourished." Humigpit ang yakap ni Camille sa anak. "Huwag na huwag mong lalaitin ang pamamahay ko, Doña Griselda. Maaring maliit ito at luma, pero malinis ang perang ipinampagawa rito. Walang halong nakaw na ideya at walang tinapakang tao." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ng matanda. Lumapit ito ng ilang hakbang. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig na kawayan ay tila banta sa katahimikan ng gabi. "Pride will not feed my grandson, Camille. Nandito ako para iligtas kayo. Ibigay mo sa akin ang bata. I will give him the future he deserves." Ang future ng isang tunay na alkantara. At ikaw? Pwede kitang bigyan ng sapat na pera para makaalis ka sa basurahan na ito at magsimula sa malayo. Bago pa man makasagot si Camille ng isang masakit na salita, naramdaman niya ang pagkawala ng yakap ni CJ sa kanyang binti. Ang 4 na taong gulang na bata ay humakbang paharap. Sa kabila ng kanyang liit, ibinuka niya ang kanyang maliliit na braso, tila isang pader na nagprotekta sa kanyang ina. Tinitigan ng bata si Doña Griselda ng diretso sa mata. Walang bahid ng takot, kundi isang tapang na minana niya sa kanyang ina. "Umalis po kayo." Ang tinig ng bata ay malinaw at buo. "Ayaw po namin sa inyo. Hindi po kami sasama." Natigilan si Griselda. Sa mukha ng bata, nakita niya ang matalim na tingin ni Leandro noong ito ay bata pa. Ngunit may halong tigas na wala ang kanyang anak. Saglit na dumaan ang gulat sa mukha ng Donya. Bago ito napalitan ng isang mas madilim na ekspresyon, binuksan ni Griselda ang kanyang mamahaling bag at inilabas ang isang luma at naninilaw na papel. Iniharap niya ito kay Camille na may ngiti ng tagumpay. "Matapang ka dahil akala mo ay wala akong hawak laban sa'yo," wika ng matanda habang iwinagayway ang papel. "Naalala mo ito? Ang kasulatan ng utang ng ama mo bago siya namatay sa ospital. Ang utang na loob na ipinangako mong babayaran kapalit ng buhay niya noon.
With interest, this amount is enough to send you to jail for estafa. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Ang papel na yon ang kadena na gumapos sa kanya noon sa pamilyang Alcantara, ang dahilan kung bakit siya nagtiis ng ilang taon. Akala niya ay tapos na ito, ngunit muling binuhay ng matanda ang multo ng nakaraan. I will sue for full custody. Pagpapatuloy ni Griselda, ang bawat salita ay tila patalim. Sa tingin mo, kanino papanig ang korte? Sa isang bilyonaryong lola na kayang ibigay ang lahat? O sa isang inang walang trabahong matino, nakatira sa squatter area at baon sa utang? Don't test me, Camille. Kukunin ko ang bata. Sa ayaw at sa gusto mo. Humakbang si Bal paharap. Inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ng mag-ina at ng matanda. Ang kanyang anino ay tumakip kay Griselda. Ang kanyang presensya ay puno ng babala. Lumabas na kayo habang nakakapagpigil pa ako. Hindi ninyo kilala ang batas ng tondo. Tiningnan ni Griselda si Bal nang may pagkasuklam. Pagkatapos ay muling binalingan si Camille. Pinagbibigyan kita ng ilang araw para mag-isip, Camille. Huwag mong hintayin kaladkarin ka ng mga pulis palabas dito. Tumalikod ang matanda at naglakad palabas. Iniwan ang pinto na nakabukas kung saan pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Ang naiwang katahimikan ay mabigat at nakakasakal. Napaupo si Camille sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng banta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang anak. Agad siyang dinaluhan ni Bal at ni CJ. Niyakap siya ng mahigpit sa gitna ng kanilang munting sala. Ang luha ni Camille ay pumatak sa balikat ni Bal. Mainit at puno ng takot. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa kanyang bangungot. Ilang oras matapos umalis ang sasakyan ng mga Alcantara, habang pilit na pinatatahan ni Camille ang sarili sa kwarto, isang nakasusulasok na amoy ang gumising sa kanilang diwa. Amoy ng nasusunog na kahoy at kemikal. Mabilis na bumangon si Bal at sumilip sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Sa labas, sa bakanteng lote kung saan nakatambak ang mga materyales para sa tahanan para sa lahat, ang mga kawayan, drum at tabla na pinag-ipunan ng buong komunidad ay nilalamon na ng nagngangalit na apoy. Ang dilim ng gabi ay naging kulay kahel dahil sa liyab na tumutupok sa pag-asa ni Camille. Lumabas si Camille, akay ang anak, at napatulala sa eksena. Ang init ng apoy ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na ito ay hindi aksidente, ito ay isang mensahe. Ang digmaan ay nagsimula na, at handang sunugin ni Doña Griselda ang lahat, makuha lang ang kanyang gusto. Ang makapal at maitim na usok ay nananatiling nakahimlay sa himpapawid ng tondo kinabukasan. Isang mapait na paalala ng sunog na tumupok sa mga pangarap ng komunidad. Ang amoy ng tostadong kawayan at tinunaw na plastik ay kumakapit sa bawat hibla ng damit, sa bawat sulok ng bahay, at sa bawat paghinga ng mga residente. Nakatayo si Camille sa gitna ng abo at uling. Ang mga mata ng kanyang mga kapitbahay, na dati puno ng paghanga at pasasalamat, ngayon ay napalitan ng pagdududa at takot. Narinig niya ang mga bulong-bulungan sa likod ng kanyang likuran, mga salitang tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Sinasabi nilang malas siya, na ang kanyang pakikipag-away sa mayayaman ay nagdala ng kapahamakan sa kanilang tahimik na lugar. Bumigat ang dibdib ni Camille, tila may nakadagang malaking bato rito. Ang kanyang determinasyon na lumaban ay unti-unting gumuguhos sa harap ng pighati ng mga taong nadamay. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero ng opisina ni Doña Griselda. Kung ang pagsuko ng karapatan niya kay CJ ang tanging paraan upang ibalik ang kapayapaan sa tondo at ilayo sa kapahamakan ang mga taong kumupkop sa kanya. Handa siyang lunukin ang kanyang pride. Handa siyang maging talunan. Huwag lang may masaktan pa.
Akmang pipindutin na niya ang call button nang biglang may humablot ng telepono mula sa kanyang kamay. Nag-angat ng tingin si Camille at nakita ang nag-aalab na mga mata ni Bal. Ang mukha ng binata ay may bahid pa ng uling mula sa pagtulong sa pag-apula ng apoy kagabi. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag tila isang pader na hindi kayang gibain ng anumang bagyo. Huwag, Camille. Mariing wika ni Bal, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Huwag mong ibibigay sa kanila ang gusto nila. Ang gusto ng matandang yon ay makita kang wasak, makita kang sumusuko. Kapag tumawag ka, nanalo na siya. Pero Bal, tingnan mo ang nangyari. Manggiyak-ngiyak na sagot ni Camille, itinuturo ang mga nasunog na materyales. Dahil sa akin, nawala ng pag-asa ang mga tao dito. Baka sa susunod, pati bahay na nila ang sunugin ng mga alkantara. Hindi ko kayang dalhin sa konsensya ko yon. Sa halip na sumagot, hinawakan ni Bal ang magkabilang balikat ni Camille at iniharap siya sa mga kalalakihan ng barangay na ngayon ay nagsisimula ng maghakot ng mga natirang bakal na pwede pang pakinabangan. Hindi sila galit sa'yo, Camille. Takot lang sila. Paliwanag ni Bal. At tingnan mo, hindi sila tumitigil dahil tinuruan mo silang mangarap ng isang maayos na bahay. Tayo ang tatapos nito. Kahit walang pera, kahit abo na lang ang natira, itatayo natin ang tahanan para sa lahat. Ang mga salita ni Bal ay nagsilbing gasolina na muling nagpasiklab sa namamatay na apoy sa puso ni Camille. Tumango siya, pinahid ang luhang nangingilid sa kanyang mga mata at muling humawak ng lapis. Kinagabihan, habang abala ang lahat sa pagpapahinga, isang anino ang lumitaw sa madilim na eskinita malapit sa bahay ni Camille, si Leandro. Ang dating makisig na tagapagmana ay mukhang lanta at miserable. Ang kanyang mga mata ay mapungay at ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Tanda ng ilang gabing walang tulog. Lumabas si Camille upang harapin siya. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng emosyon. Camille, paus na tawag ni Leandro. Akmang hahawakan ng kamay ng asawa, ngunit mabilis itong umiwas. Please, bumalik ka na sa akin. Iwan mo na ang lugar na ito. I can protect you now. Aayusin natin ang pamilya natin. Miss na miss ko na kayo ni CJ. Tinitigan siya ni Camille nang diretso sa mata. Tila binabasa ang kaluluwa ng lalaking minsan niyang minahal. Huwag kang magsinungaling, Leandro. Hindi mo kami namimiss. Natatakot ka lang mag-isa. Natatakot ka dahil nalaman mong baog ka at wala kang silbi sa nanay mo. Bumalik ka dito, hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil wala ka nang mapuntahan. Ang katotohanan sa mga salita ni Camille ay tumama kay Leandro, tila isang malakas na suntok. Napaatras siya, ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Nakita niya sa mga mata ni Camille na wala na ang dating babaeng sunod-sunuran sa kanya. Ang nasa harap niya ay isang reyna na hindi na kailangan ng hari. Umalis si Leandro na bagsak ang balikat, nilamon ng dilim ng gabi ang kanyang kahihiyan. Bumalik si Camille sa loob ng bahay kung saan naghihintay si Bal sa harap ng maliit na mesa. Nakalatag ang mga bagong plano. Magkatabi silang naupo. Ang kanilang mga balikat ay nagkadikit. Ang init ng katawan ni Bal ay nagbigay ng ginhawa sa nanlalamig na kalamnan ni Camille. Habang naguguhitid si Camille ng bagong istruktura, nagagamit ng mga recycled na bakal upang maging fireproof ang mga dingding, napansin ni Bal ang itim na uling sa pisngi ng dalaga. Dahan-dahan, gamit ang kanyang hinlalaki, pinunasan ni Bal ang dumi sa mukha ni Camille. Natigilan si Camille at napatingin kay Bal. Ang mundo sa paligid nila ay tila huminto. Ang paghinga ni Bal ay naging malalim habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga labi at mata ni Camille. Walang mali siya, kundi puno ng pagsamba at pangako. Pagod ka na, bulong ni Bal. Hindi inaalis ang kanyang kamay sa pisngi ni Camille. Wala na akong bahay na mauuwian kung susuko ako, Bal. Mahinang sagot ni Camille. Ang pagod ay sumasalamin sa kanyang boses. Umiling si Bal
at marahang inilapit ang kanyang noo sa noo ni Camille. Ang kanilang mga hininga ay naghalo sa mainit na hangin ng gabi. "Makinig ka sa akin," bulong ni Val. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Camille. Kahit sunugin nila ang buong tondo, kahit kunin nila ang lahat, "Ako ang magiging pader mo. Ako ang bubong mo. Ako ang tahanan mo, Camille. Hinding-hindi ka na mawawalan ng uuwian hanggat buhay ako." Pumikit si Camille at hinayaan ang isang butil ng luha ng kaligayahan na dumaloy. Sa bisig ni Val, naramdaman niya ang seguridad na hindi kailanman na ibigay ng mansyon ng mga Alcantara. Ngunit ang umaga ay dumating na may dalang panibagong bagyo. Habang nagkakape sila, isang motor ng courier ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang lalaking nakauniporme ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope kay Camille. Nanginginig ang mga kamay ni Camille habang binubuksan ito. Sa loob ay may 2 dokumento na may selyo ng korte. Ang una ay isang petition for full custody na nagsasaad na si Camille ay walang kakayahang pinansyal at moral na palakihin si CJ. Ang pangalawa ay isang cease and desist order at demanda para sa intellectual property theft. Inaaksuhan ng Alcantara Group si Camille ng pagnanakaw ng disenyo ng tahanan para sa lahat mula sa kumpanya at pinagbabayad siya ng danyos na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Nabitawan ni Camille ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang lumapag sa sahig na kawayan, tila mga dahon ng patay na puno. Ang kanyang pag-asa na kakatayo pa lamang ay muling binabayo ng isang higanteng alon. Paano siya lalaban sa korte kung ang pambili nga lang ng gatas ay hirap na siyang kitain? Napatingin siya kay CJ na masayang naglalaro sa sulok. Walang kamalay-malay na ang kanyang kinabukasan ay unti-unti nang inaagaw ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa kanya. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng Department of Justice Mediation Room ay tila tumatagos hanggang sa buto ni Camille. Sa harap niya, sa ibabaw ng makintab na mesa, ay nakalatag ang mga litratong kinuha ng mga pribadong imbestigador. Mga larawan ng kanyang anak na naglalaro sa putikan, ang kanyang bahay na gawa sa tagpi-tagping kahoy at ang nasunog na community center. Miss Alcantara, or should I say, Miss Viriliana, panimula ng abogado ni Doña Griselda, isang lalaking may makapal na salamin at ngiting puno ng pangmamaliit. The evidence is overwhelming. Wala kang sapat na income. Ang tinitirhan mo ay fire hazard at health hazard para sa bata. At ngayon, nahaharap ka pa sa kasong intellectual property theft na may danyos na 10 milyon. Saan ka kukuha ng pambayad? Sa pangangalakal? Napakuyom si Camille ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang bawat salita ng abogado ay tila latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang yaman ng mga Alcantara ay galing sa pawis ng ibang tao. Pero nanatili siyang tahimik. Ang bikig sa kanyang lalamunan ay halos hindi niya malunok. "Sign the papers, Camille," singit ni Isabela na nakaupo sa tabi ng abogado. Suot nito ang isang pulang bestida na tila nagdiriwang. "Ibigay mo na si CJ. Doña Griselda is generous. Bibigyan kanya ng pera para makaalis ka na sa Pilipinas. Don't be selfish. Gusto mo bang lumaki ang anak mo sa kalsada?" Nag-angat ng tingin si Camille. Sa mga mata ni Isabela, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Ang takot. Takot na mawalan ng posisyon. Takot na mapalitan. "Selfish?" Mahinang tanong ni Camille. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may talim. "Ang tawag mo ba sa pagprotekta sa anak mula sa pamilyang walang puso ay selfish? At paano mo nasisigurong magiging ligtas siya sa inyo, Isabela? Kung ang sarili ninyong gusali, ang residensya ay tinitipid ninyo sa semento, paano pa kaya ang pagpapalaki sa isang bata?" Namutla si Isabela. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay biglang naglaho. "Wala kang alam sa business, Camille. Cost efficiency ang tawag doon. Hindi mo maiintindihan dahil sanay ka sa basura." Sa saglit na yon, tila may pumitik sa loob ni Camille.
Ang cost efficiency na binanggit ni Isabela ay ang kumpirmasyon ng hinala ni Bal. Ang mga Alcantara ay nagtatayo ng mga libingan, hindi mga bahay, at ang kanyang anak ay hindi kailanman magiging ligtas sa mga kamay ng mga taong kayang ipagpalit ang buhay para sa tubo. Tumayo si Camille. Ang upuan ay kumaskas sa sahig, lumikha ng isang matinis na tunog na bumasag sa tensyon ng kwarto. Hindi ko pipirmahan yan, mariing wika ni Camille. Tinitigan niya ang abogado at si Isabela ng diretso sa mata. Magkita tayo sa korte at sisiguraduhin kong ang bahong itinatago ninyo ay aamuyin ng buong Pilipinas. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ni Bal. Hindi na ito nagtanong. Sa higpit pa lang ng hawak ni Camille sa kanyang bag, alam na ni Bal na nagsimula na ang digmaan. Bumalik sila sa tondo, hindi para magtago, kundi para maghanda. Sa loob ng kanilang maliit na silid, inilabas ni Camille ang isang lumang baul sa ilalim ng kanyang kama. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay pumuno sa hangin. Dito niya itinago ang kanyang mga orihinal na sketchbook, mga guhit na may petsa pa noong siya ay nagbubuntis, mga detalyeng hindi alam ni Leandro, mga patunay na siya ang tunay na utak sa likod ng tagumpay ng Alcantara. Ito ang bala natin. Wika ni Camille. Iniaabot ang mga sketchbook kay Bal. Tawagan mo si Sir Rogelio. Ibigay mo sa kanya ang lahat. Ang mga sketch, ang recording ng pag-uusap namin ni Isabela kanina na nirecord ko sa phone ko. Tumango si Bal. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. May nakuha rin ako mula sa mga dati kong kasamahan sa construction. Mga resibo ng substandard na bakal na in-order ni Doña Griselda. Kapag pinagsama nating ito, hindi lang custody case ang mawawala sa kanila, kundi ang buong kumpanya. Pagkaalis ni Bal para makipagkita sa mamamahayag, humarap si Camille sa isang basag na salamin na nakasabit sa dingding. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang mahaba at gusot niyang buhok ay tila bigat ng nakaraan na pilit niyang hinihila. Ang babaeng nasa salamin ay ang dating Camille na takot, na sunod-sunuran, na nagpapakamartir dahil sa utang na loob. Dahan-dahan niyang kinuha ang gunting na ginagamit sa pananahi. Ang lamig ng metal ay dumampi sa kanyang leeg. Huminga siya ng malalim. Inalala ang bawat pang-aalipusta, bawat luhang pumatak, at ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ang talim ng gunting ay naglapat. Ang tunog ng pagputol ng buhok ay tila ang tunog ng pagkalagot ng kadena. Isa-isang nahulog ang mahahabang hibla ng buhok sa sahig. Sa bawat bagsak, gumaan ang pakiramdam ni Camille. Nang matapos siya, ang babaeng nakatingin sa kanya sa salamin ay hindi na ang dating api. Ang maikli niyang buhok ay nagbigay diin sa kanyang matapang na panga at nag-aalab na mga mata. Ang inang leon ay gising na, ngunit ang tadhana ay sadyang malupit maglaro. Habang nililigpit ni Camille ang mga kalat, ang katahimikan ng gabi sa tondo ay biglang pinunit ng nakabibinging sirena. Ang mga pader ng kanilang bahay ay tinamaan ng salit-salit na ilaw na asul at pula na nagmumula sa labas. Ang liwanag ay tila mga matang nanlilisik na pumasok sa kanilang bintana. Bumilis ang tibok ng puso ni Camille. Alam niya ang ibig sabihin nito. Isang malakas na pagkalampag sa pinto ang nagpayanig sa buong bahay. Kasunod nito ay ang boses ng isang lalaki na gumamit ng megaphone. Ang tunog ay distorted at nakakatakot sa gitna ng gabi. Camille Vireliana, lumabas ka. May hawak kaming court order. Dali-daling tumakbo si Camille sa kwarto kung saan natutulog si CJ. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay sumayad sa pisngi ng anak. Ang takot na kanina ay naging tapang. Ngayon ay naging desperasyon. Ang pinto ay tuluyan nang binuksan mula sa labas. Pumasok ang mga unipormadong pulis kasama ang abogado ni Griselda na may hawak na papel at ngiting tagumpay. Kunin ang bata, malamig na utos ng abogado. Ang sigaw ni Camille ay halos matabunan ng ingay
ng pagtutol ng mga kapitbahay at ng mahigpit na paghawak ng mga pulis sa kanyang braso habang dahan-dahan siyang inilalayo kay CJ na umiiyak. Pumasok ang mga pulis sa maliit na kwarto nang hindi na naghintay ng pahintulot. Ang kanilang mabibigat na sapatos ay nag-iwan ng bakas ng putik sa malinis na sahig na kawayan. Sumunod ang abogado ni Doña Griselda, may dalang ngiting tila puno ng kumpiyansa. Parang sigurado na siyang may uuwi ang bata sa gabing iyon. Inaasahan nilang madatna ng isang inang nagmamakaawa. Nakakapit sa kanyang anak habang umiiyak ng dugo. Ngunit sinalubong sila ng isang nakabibinging katahimikan. Ang higaan ni CJ ay walang laman. Ang kumot ay maayos na nakatupi at ang unan ay malamig na sa hipo. Tanda na kanina pa, nakaalis ang natutulog doon. Nakatayo si Camille sa gitna ng silid. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay nagbibigay diin sa tapang ng kanyang panga. Wala ni isang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tanging ang nag-aalab na apoy ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Nasaan ang bata? Bulyaw ng abogado, ang kanyang nangiti ay napalitan ng pagkataranta habang nililibot ng tingin ang buong kabahayan. Camille, obstructing a court order is a serious offense. Saan mo itinago si CJ? Dahan-dahang humakbang palapit si Camille. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at puno ng dignidad. Malayo sa babaeng dating nanginginig sa takot sa harap ng mga Alcantara. You are trespassing in my home, attorney. Malamig at matatag na wika ni Camille. Ang court order ninyo ay para sa custody ng bata. Pero wala rito ang bata, kaya wala kayong karapatang halughugin ang pamamahay ko. Namula ang mukha ng abogado sa galit. Inilabas nito ang kanyang telepono at tinawagan si Doña Griselda. Ipinarinig niya ang tawag sa loudspeaker upang ipamukha kay Camille ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Don't tell me you failed. Ang matinis na boses ni Griselda ay umalingaw-ngaw sa masikip na kwarto, puno ng lason at paghamak. Camille, huwag kang magmatigas. Wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Hahabulin ka namin kahit saang lupalop ka pa magtago. Imbes na matakot, kinuha ni Camille ang telepono mula sa kamay ng abogado. Inilapit niya ito sa kanyang bibig at bumulong ng isang pangakong kasing bigat ng sumpa. Hindi ako nagtatago, Doña Griselda. Naghahanda ako. Bukas, sa National Community Architecture Forum, hindi lang ang mga disenyo ko ang makikita ng buong mundo. Makikita rin nila ang tunay na kulay ng pamilya Alcantara. See you there. Pinatay ni Camille ang tawag at ibinalik ang telepono sa natulalang abogado. Get out of my house. Nang makaalis ang mga pulis at ang abogado, naiwan si Camille sa gitna ng gulo. Bumuntong hininga siya ng malalim. At sa wakas, pinayagan niyang manginig ang kanyang mga tuhod. Mabilis niyang kinuha ang kanyang sariling telepono. Sa kabilang linya, ang boses ni Bal ay dumating, tila isang mainit na yakap sa gitna ng bagyo. Ligtas kami, Camille. Ang bulong ni Bal ay may kasamang tunog ng hangin at mga kuliglig sa background. Nasa kabundukan na sila, malayo sa gulo ng syudad. Nakatulog na si CJ, huwag kang mag-alala sa amin. Ang intindihin mo ay ang laban mo bukas. Bal. Napaos ang boses ni Camille. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Natatakot ako. Paano kung mabigo ako? Paano kung hindi maniwala ang mga tao? Tandaan mo ang sinabi ko. Sagot ni Bal. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Ikaw ang gumuhit ng mga pangarap na yon. Ang katotohanan ay nasa mga kamay mo. At kahit anong mangyari bukas, nandito lang ako. Kami ni CJ ang magiging lakas mo. Panoorin ka namin. Ang mga salitang yon ay naging baluti ni Camille. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Sumapit ang kinabukasan na may dalang bigat ng isang paghuhukom. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay pinalamutian ng mga kristal at ginto. Ang mga kilalang arkitekto, mga politiko,
at mga negosyante ay nagtitipon-tipon. Suot ang kanilang pinakamagagarbong damit. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Griselda. Suot ang isang kumikinang na gown habang tinatanggap ang mga papuri para sa Residencia Alcantara. Si Leandro at Isabela ay nasa kanyang tabi. Pilit na ngumingiti sa mga kamera, bagamat bakas sa kanilang mga mata ang pagod at kaba. Alam nilang anumang oras ay maaring gumuho ang kanilang kastilyong buhangin. Sa labas ng ballroom, hinarang ng mga security guard si Camille. Wala ang kanyang pangalan sa guest list. Tila sinadya ni Griselda na ipagbawal ang pagpasok niya. "I'm sorry, ma'am. Private event po ito," matigas na sabi ng head of security. Akmang tatalikod na sana si Camille nang biglang bumukas ang malaking pinto sa gilid. Lumabas si Rogelio, ang veteranong mamamahayag na tumulong sa kanila. May suot itong ID ng International Habitat Watch, isang respetadong NGO. "She is with me," wika ni Rogelio, sabay abot ng isang VIP pass kay Camille. Siya ang keynote speaker ng aming organisasyon para sa sustainable housing. Hindi nakaimik ang mga gwardya. Napatingin si Camille kay Rogelio at tumango bilang pasasalamat. Huminga siya ng malalim. Inayos ang simpleng itim na blazer na suot niya. Ang damit na binili pa niya sa ukay-ukay, pero isinuot niya ng may dignidad na higit pa sa sino mang donya sa loob. Sa loob ng ballroom, nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati, si Doña Griselda. Ang tagumpay ng Alcantara Group ay bunga ng sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. Madamdaming pahayag ng matanda, habang pinapalakpakan siya ng mga tao. "We build homes, not just houses." Kami ang pundasyon ng natigil ang kanyang pagsasalita nang biglang bumukas ang dambuhalang pinto sa dulo ng hall. Ang tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na nagpatigil sa lahat ng bulungan at palakpakan. Lahat ng mata ay lumingon sa entrada. Nakatayo roon si Camille. Walang alahas, walang magarang gown, at walang kasamang bodyguard. Tanging ang hawak niyang folder at ang kanyang nakatataas na noo, ang dala niyang sandata. Ang tunog ng kanyang sapatos na humahampas sa makintab na sahig ay tila mga yabag ng isang hukom na paparating upang magbigay ng sentensya. Bawat hakbang niya ay puno ng bigat. Bawat tingin niya ay nakapako sa entablado kung saan nakatayo ang mga taong sumira sa buhay niya. Namutla si Doña Griselda. Nalaglag ang baso ng champagne na hawak ni Isabela at ang likido ay kumalat sa sahig tila dugo. Samantala, sa isang madilim na sulok sa likod ng entablado, malapit sa audio control booth, isang lalaki ang tahimik na kumikilos. Si Leandro. Hawak niya ang isang USB drive. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at pinagpapawisan. Nakatingin siya kay Camille na naglalakad sa gitna ng bulwagan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tila gumagawa siya ng sarili niyang desisyon. Nakangiti si Camille habang papalapit sa mikropono na inihanda ni Rogelio sa gitna ng aisle. Ang kanyang nangiti ay hindi masaya, kundi isang babala. "Magandang gabi, Doña Griselda." Ang boses ni Camille ay malinaw at buo. Umaalingaw-ngaw sa buong hall. "Nabanggit ninyo ang tungkol sa pundasyon. Siguro ay panahon na para pag-usapan natin kung ano ang totoong nakabaon sa ilalim ng mga gusaling ipinagmamalaki ninyo." Tila isang bombang sumabog sa loob ng grand ballroom ang mga salita ni Camille. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay huminto. Ang mga kamera ng media ay sabay-sabay na umikot patungo sa kanya. At ang mga mukha ng pamilya Alcantara sa entablado ay napuno ng kulay ng takot at pagkapuot. "Anong kabaliwan ito?" sigaw ni Doña Griselda. Sinusubukang bawiin ang atensyon ng mga tao. "Guards, ilabas ang babaeng yan. She's trespassing. Sinisiraan niya ang pangalan ng pamilya namin." Ngunit bago pa man makagalaw ang mga security, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa audio system ng hall. "Huwag!" Lumingon ang lahat.
Nakatayo sa tabi ng audio control booth si Leandro, hawak ang mikropono. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, hindi kaduwagan. Let her speak, pagpapatuloy ni Leandro, dahil ang lahat ng sasabihin niya ay totoo. Ang pahayag na yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng entablado. Napahawak si Doña Griselda sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa pagtataksil ng sarili niyang anak. Samantala, si Camille ay nagpatuloy. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim, tila isang patalim na humihiwa sa bawat kasinungalingan ng mga alkantara. Sumenya si Camille kay Rogelio. Ang malaking screen sa likod ng entablado, na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng alkantara, ay biglang nag-iba ng imahe. Lumitaw dito ang mga pahina ng luma at naninilaw na sketchbook ni Camille. Ang gusaling ipinagmamalaki ninyo bilang residensya alkantara, panimula ni Camille habang itinuturo ang screen, ay isinilang sa mga pahinang ito, dito sa lumang sketchbook ko, habang ako ay naglilihi sa aking anak. Mapapansin ninyo ang petsa sa bawat pahina. 1 taon bago pa man i-anunsyo ang proyekto. Makikita ninyo ang mga sulat kamay kong tala, ang mga mantsa ng kape, at maging ang bakas ng aking mga luha noong mga gabing pinipilit kong tapusin ito para sa pamilyang akala ko ay totoong nagmamahal sa akin. Sunod-sunod na lumitaw sa screen ang mga detalyadong sketch. Ang bawat kurba, bawat linya, at maging ang mga nakatagong simbolo na tanging si Camille lang ang nakakaalam ay ipinakita. Ito ay mga ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Ang bulungan ng mga tao ay lumakas, napalitan ng pagkamangha at pagkadismaya. At ang pundasyon, pagpapatuloy ni Camille, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pigil na emosyon. Habang iginuguhit ko ang isang matatag na pundasyon para sa residensya, ang pamilya Alcantara naman ay naglalagay ng pundasyong gawa sa kasakiman. Sa isang iglap, ang screen ay muling nag-iba. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang boses ni Isabela mula sa mediation room ang narinig ng lahat. Wala kang alam sa business, Camille. Cost efficiency ang tawag doon. Hindi mo maiintindihan dahil sanay ka sa basura. Sinundan ito ng isa pang recording mula sa isang empleyado na ipinasa kay Bal. Ang boses ni Doña Griselda naman ang maririnig. Tipirin ninyo ang bakal. Walang makakaalam. Ang mahalaga ay ang itsura sa labas. Bahala na ang Diyos sa mga titira dyan. Ang revelasyon ay isang malakas na sampal sa mukha ng lahat ng mga negosyante at mamumuhunan sa loob ng hall. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng galit at pagkabahala. Ang Alcantara Group, ang pangalang dati ay simbolo ng luho. Ngayon ay simbolo na ng pandaraya at panganib. Sinisira mo kami, sigaw ni Isabela. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagiging sopistikada. Hindi, mahinahong sagot ni Camilo. Kayo ang sumira sa sarili ninyo. Ang ginagawa ko lang ay ang sindihan ng ilaw para makita ng lahat ang nabubulok ninyong sikreto. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Leandro papalapit sa kanyang ina. Inabot niya ang isang folder. Mommy, tama na. Let's face the consequences. Tiningnan ni Griselda ang laman ng folder. Ito ay mga dokumentong nagpapatunay na si Leandro ang nag-utos sa mga tauhan na sunugin ang mga materyales sa tondo. Sa ilalim ng utos ni Griselda, isang patibong. Si Leandro pala ang nagbigay nito kay Bal. Ang huling hibla ng pagtitimpi ni Doña Griselda ay naputol. Sa halip na magpakita ng pagsisisi, isang demonyong galit ang namutawi sa kanyang mga mata. Traidor! Pinalaki kitang duwag. At ngayon, tatraidorin mo ako? Dahil sa babaeng yan? Sa isang hamak na probinsyana? Sinugod ni Griselda si Camille, akmang sasampalin. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang kamay ang pumigil dito. Si Leandro, sa unang pagkakataon,
Pinigilan niya ang kanyang ina. Tapos na, Mami. Umiiyak na wika ni Leandro. Talagang tapos na. Sa puntong yun, tuluyan nang bumigay si Doña Griselda. Ngunit hindi sa galit. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at nagkulay ube. Hirap siyang huminga at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit at takot. Ang stress, ang galit, ang kahihiyan, lahat ay sabay-sabay na sumingil sa kanyang matanda ng katawan. Bumagsak si Doña Griselda sa sahig ng entablado, nawalan ng malay. Ang kanyang pagbagsak ay tila ang pagbagsak ng buong imperyo ng Alcantara. Nagsigawan ang mga tao, ang mga reporter ay nagsuguran papalapit. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Camille, hindi gumagalaw. Tinitigan niya ang katawan ng babaeng nagdulot sa kanya ng impyernong sakit. Wala siyang naramdamang tuwa. Wala ring awa. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Ang matinis na tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsimulang marinig mula sa labas. Humahalo sa ingay ng mga kamerang kumukuha ng litrato ng pinakamalaking iskandalo sa mundo ng real estate sa Pilipinas. Dinala ng mga mediko si Griselda palabas. Naiwan sa entablado si Leandro, nakaluhod sa tabi ng basag na baso ng champagne. Umiiyak na parang bata sa gitna ng nawasak niyang kaharian. Lumapit sa kanya si Camille, hindi para saktan, hindi para aluin. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Leandro nang akma itong hahawak sa laylayan ng kanyang damit. Inalis niya ito ng marahan, tila nagtatanggal ng isang alikabok na dumikit sa kanya. Isang huling pagputol ng koneksyon. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Papalabas ng bulwagang yon na puno ng kasinungalingan, papalayo sa nakaraang pilit siyang iginupo. Sa labas, alam niyang naghihintay ang isang bagong umaga, isang bagong pundasyon na itatayo niya hindi sa semento, kundi sa katotohanan at pagmamahal. Ngunit bago pa siya makalabas, isang doktor ang humarang sa kanya. Ma'am, kayo po ba si Mrs. Alcantara? Ang pasyente po, si Doña Griselda, ay nagkaroon ng massive stroke. Kailangan siyang operahan agad. Ngunit ang problema po, lahat ng bank accounts ng pamilya ay na-freeze dahil sa mga demanda. Kailangan po ng malaking halaga para sa operasyon. Kung hindi ay, ang doktor ay hindi na nagpatuloy. Naiwan si Camille na nakatayo. Hawak ang isang desisyon na mas mabigat pa sa lahat ng laban na kanyang pinagdaanan. Ang ambon na nagsimulang pumatak sa mga yero ng tondo ay may dalang kakaibang lamig, tila paalala ng ulan ng nakalipas na 4 na taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Camille ang nakaluhod sa basang lupa. Sa labas ng maliit niyang tarangkahan, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakaluhod si Leandro. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid na ng putik, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong tuluyan nang nawala ng lahat. Ang dating mapagmataas na tagapagmana ng imperyo ng Alcantara ay ngayon ay isang pulubing nagmamakaawa. Camille, please. Ang boses ni Leandro ay basag at paos, puno ng desperasyon. Tulungan mo ako. Tulungan mo si Mommy. Alam kong wala akong karapatan, pero nag-aagaw buhay siya. Ikaw na lang ang pag-asa namin. The doctors need the money now or else. Nakatayo si Camille sa loob ng bakod, hindi gumagalaw, tila isang estatwang bato. Sa kanyang likuran, ang anino ni Bal ay tahimik na nagbabantay, isang pader na hindi kailanman nag-iisa sa kanya. Ang mga salita ni Leandro ay pumasok sa kanyang tainga, ngunit hindi sa kanyang puso. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa gabing iyon, ang hapdi ng kanyang sariwang tahi, ang bigat ng umiiyak niyang sanggol, ang lamig ng ulan na humahalo sa kanyang dugo, at ang walang awang pagsara ng tarangkahan ng mansyon. Ang bawat pagmamakaawa ni Leandro ay isang alingaungaw ng sarili niyang mga sigaw na walang nakarinig noon. Bakit ako? Malamig na tanong ni Camille. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Bakit ako ang lalapitan mo? Nasaan si Isabela?
Nasaan ang mga kaibigan ninyong negosyante na pumapalakpak sa inyo sa entablado? Umiling si Leandro. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ambon. Wala na sila. Iniwan na nila kami. Noong nalaman nilang wala na kaming pera, bigla silang naglaho. Ikaw lang. Ikaw lang ang kilala kong may mabuting puso. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Camille. Mabuting puso? Ang mabuting pusong ito ang inapakan ninyo. Ang mabuting pusong ito ang tinangka ninyong durugin. Pinagdasal ko na dumating ang araw na ito, Leandro. Ang araw na makikita kitang lumuluhod, na mararamdaman mo ang pakiramdam ng kawalan. At ngayong nandito na, bakit ko sasayangin? Tumalikod si Camille, handa nang pumasok sa loob at isara ang pinto sa nakaraan. Ngunit hindi siya makahakbang. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malaking alon. Hindi lang ang sakit, kundi ang alaala ng ama niya na namatay sa isang pampublikong ospital dahil wala silang pera. Ang alaala ng utang na loob na ginamit ni Griselda para gapusin siya. Kung hahayaan niyang mamatay si Griselda, hindi ba't para na rin siyang naging katulad nito? Isang taong kayang talikuran ang isang nag-aagaw buhay dahil sa pera at galit? Pumasok siya sa loob ng bahay at naupo sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naramdaman niya ang pagkuyom ng kanyang dibdib. Isang giyera ang nagaganap sa kanyang kalooban. Ang isang parte niya ay sumisigaw ng hustisya, ng paghihiganti. Ngunit ang isa pang parte ay bumubulong ng kapayapaan, ng paglaya. Lumapit si Bal at naupo sa tabi niya, hindi nagsasalita. Inabot lang nito ang kamay ni Camille at mahigpit na hinawakan. Ang init ng palad ni Bal ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit niyang karagatan ng emosyon. Camille, mahinang wika ni Bal. Ano man ang maging desisyon mo, tama yon. Kung hahayaan mo siyang mamatay, maiintindihan ko. Kung tutulungan mo siya, susuportahan kita. Ang mahalaga, huwag mong hayaan na ang galit mo sa kanya ang magdikta kung sino ka. Huwag mong hayaang gawin kanyang katulad niya. Tumingin si Camille kay Bal. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang respeto at pag-unawa. Walang paghuhusga. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa silid kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni CJ. Ang batang ito ang kanyang mundo at ayaw niyang palakihin ang kanyang anak sa isang mundong puno ng laso ng paghihiganti. Para maging tunay na malaya si CJ, kailangan munang palayain ng kanyang ina ang sarili nito mula sa kadena ng nakaraan. Bumalik siya sa sala. Kinuha ang kanyang checkbook. Ang librong naglalaman ng mga unang bunga ng kanyang pinaghirapan. Umupo siya sa mesa at nagsimulang magsulat. Ang bawat letra ng pangalan ng ospital, ang bawat numero ng halagang kailangan, ay tila isinusulat niya gamit ang sarili niyang dugo. Nang matapos niya, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Bumagsak ito sa ibabaw ng kanyang pirma, bahagyang kumalat ang tinta. Hindi ito luha ng awa para kay Griselda. Ito ay luha ng paglaya para sa kanyang sarili. Ang huling patak ng sakit na kailangan niyang ilabas bago tuluyang maghilom. Lumabas siya at iniabot ang tseke kay Leandro. Hindi niya ito inihagis. Iniabot niya ito ng may dignidad. Hindi ko ito ginagawa para sa nanay mo. Mariing wika ni Camille. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Para putulin ang huling tali na nag-uugnay sa akin sa inyo. Ito ang bayad ko sa utang na loob na isinumbat ninyo sa akin. Pagkatapos nito, wala na tayong anumang koneksyon. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa anak ko kailanman. Kinuha ni Leandro ang tseke na nanginginig ang mga kamay at walang masabi kundi ang paulit-ulit na pag-iyak at paghingi ng tawad. Tumalikod si Camille at isinara ang pinto. Hindi na muling lumingon pa. Sa loob ng isang malamig at puting silid sa ospital, ilang oras ang lumipas. Ang operasyon ay naging matagumpay.
Dahan-dahang iminulat ni Doña Griselda ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit naaninag niya ang isang puting papel sa ibabaw ng kanyang mesa sa gilid. Nanginig ang kanyang kamay nang abutin niya ito. Isa itong resibo mula sa cashier ng ospital. Sa ibaba, sa ilalim ng salitang "Paid in full" ay nakasulat ang isang pangalan na tila isang sumpa at biyaya sa kanya. Payer, Camille Vireliana. Nabitawan ni Griselda ang papel. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Tanging ang tahimik na pagdaloy ng isang mainit na likido mula sa gilid ng kanyang mga mata ang nagpatunay na ang pusong bato ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Isang linggo ang lumipas. Ang amoy ng antiseptic at katahimikan ang bumati kay Camille pagpasok niya sa pribadong silid ng ospital. Ang dating marangya at makapangyarihang donya na nag-uutos sa lahat ay isa na lamang ngayong mahinang anino sa ibabaw ng puting kama. Nakahiga si Doña Griselda, bahagyang tabingi ang bibig at ang isang kamay ay hindi maigalaw. Ang mga mata niyang dating nanlilisik sa galit, ngayon ay puno na lamang ng isang malalim na kahihiyan at pagsisisi habang nakatitig sa babaeng minsan niyang itinuring na basura. Si Camille, sa kabilang banda, ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang maikling buhok at simpleng itim na bestida ay nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapayapaan at lakas. Hindi siya pumaroon para manlait o magbigay ng awa. Pumaroon siya para tuldukan ang lahat. "Magandang umaga po." Panimula ni Camille, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Walang pait, walang galit. Sinubukan ni Griselda na magsalita, ngunit isang hindi maintindihang ungol lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata, isang luha ng pagkatalo. Lumapit si Camille sa gilid ng kama. Hindi niya hinawakan ang matanda. Tinitigan niya lamang ito ng diretso sa mata, tila binabasa ang huling pahina ng isang mahabang libro. "Nandito ako hindi para maningil o para manumbat," pagpapatuloy ni Camille. "Nandito ako para sabihin sa inyo na bayad na ako. Ang perang nagligtas sa buhay ninyo ang siyang pambayad utang ko sa lumang pagkakautang ng aking ama. Ang tseke na yon ang huling piraso ng kadena na nag-uugnay sa akin sa pamilya Alcantara." Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay may bigat ng 5 taong pagtitiis. "Mula sa araw na ito, malaya na ako. At malaya na rin kayo sa akin. Hindi na natin kailangan pang magkita. Hindi na kailangang magkaroon ng anumang ugnayan." Tumigil siya saglit. Ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit. Nagbibigay ng isang huling babala na kasing talim ng isang patalim. "Pero isa lang ang hihilingin ko. Huwag na huwag ninyong lalapitan ang anak ko. Huwag ninyong guguluhin ang kanyang mundo. Ibigay ninyo sa kanya ang kapayapaang ipinagkait ninyo sa akin. Dahil kung susubukan ninyo ulit, ang babaeng nakikita ninyo ngayon ay hindi na magdadalawang isip na ilibing kayo sa batas." Pagkatapos noon, dahan-dahang tumalikod si Camille. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hindi na niya tiningnan kung umiiyak ba ang matanda. Ang bawat hakbang niya papalayo sa silid na iyon ay isang hakbang papalapit sa kanyang bagong buhay. Nang bumukas ang pinto ng ospital, isang nakakasilaw na sikat ng araw ang sumalubong sa kanya. Ang init nito sa kanyang balat ay tila isang pagbati mula sa isang bagong umaga. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatayo si Bal, hawak ang kamay ng kanyang anak na si CJ. Nang makita siya ng bata, bumitaw ito sa pagkakahawak ni Bal at tumakbo ng buong bilis papalapit sa kanya. "Mama!" Yumuko si Camille at sinalubong ng isang mahigpit na yakap ang kanyang anak. Hinalikan niya ito sa noo, sa pisngi, sa buhok, nilalasap ang bawat sandali. Ang amoy ng kanyang anak ang nagpaalala sa kanya kung bakit siya lumaban. Tumayo siya, hawak ang kamay ni CJ. Lumapit sa kanila si Bal. Isang ngiting puno ng pagmamahal at paghanga ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Kinuha ni CJ ang kabilang kamay ni Bal.
Sa isang natural na galaw, ang tatlo sa kanila ay nagkahawak-hawak ng kamay, bumubuo ng isang hindi masisirang bilog ng pagmamahalan, isang tunay na pamilya. Habang naglalakad sila palayo, sa kabilang dako ng kalsada, sa likod ng isang madilim na salamin ng kotse, nakatanaw si Leandro, mag-isa. Tinitigan niya ang masayang pamilyang nabuo mula sa mga piraso ng buhay na winasak niya. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, wala siyang dangal. Ang tanging natira sa kanya ay ang anino ng isang pagsisising habang buhay niyang dadalhin. Hindi na lumingon si Camille. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lamang sa hinaharap. Isang hinaharap na siya mismo ang nagdisenyo, na may pundasyong gawa sa katatagan, pagpapatawad sa sarili, at isang pag-ibig na naghihintay sa tamang panahon. Ang kanyang bagong tahanan ay hindi nagawa sa semento at bakal, kundi sa mga yakap ng kanyang anak at sa matatag na balikat ng lalaking hindi siya hindi kailanman magigiba. 5 taon, ang hangin sa labas ng Maynila ay may dalang amoy ng bagong putol na damo at mga bulaklak ng sampagita. Ang dating maingay at magulong eskinita ng Tondo ay napalitan ng payapang tunog ng mga humuhuning ibon at malayong tawanan ng mga batang naglalaro. Sa gitna ng isang luntiang hardin, nakatayo ang isang bahay na gawa sa kahoy at salamin. Hindi ito mansyon, ngunit bawat sulok nito ay humihinga ng kapayapaan. Nakatayo si Camille sa malawak na bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang maikli niyang buhok ngayon ay may iilang hibla na ng puti. Mga guhit ng karunungang idinulot ng panahon. Pinapanood niya ang paglubog ng araw, ang kulay kahel nitong sinag ay yumayakap sa buong kabahayan. 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang madilim na bulwagan ng ospital. At sa 5 taong yon, tinuruan niya ang sariling huminga muli. Napatawad ko na ba sila? Tanong niya sa sarili. Siguro hindi. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong humihingi nito. Ngunit ang mas mahalaga, napatawad na niya ang kanyang sarili. Pinalaya na niya ang sarili mula sa galit. Sina Griselda at Leandro ay hindi na mga multong nagpapahirap sa kanyang panaginip, kundi mga anino na lamang sa isang malayong kabanata ng kanyang buhay na tuluyan na niyang isinara. Payapa na ba ako? Sa unang pagkakataon, ang sagot ay isang buo at mataginting na oo. Ang kapayapaan pala ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng isang lugar kung saan alam mong ligtas ang puso mo. Sa isang sulok ng sala, sa ibabaw ng isang malaking mesa na gawa sa nara, nakaupo ang 9 na taong gulang na si CJ. Seryoso itong gumuguhit sa isang malaking papel gamit ang mga technical pen. Sa tabi niya, nakaupo si Bal. Matiyagang itinuturo sa bata kung paano gawin ng tama ang perspective ng isang bubong. Ganyan anak, malumanay na wika ni Bal. Dapat laging mas matibay ang pundasyon kaysa sa pader. Yan ang pinakamahalagang aral sa arkitektura at sa buhay. Ngumiti si CJ at ipinakita ang kanyang gawa. Look, Mama, I'm designing our future house. Lumapit si Camille at ginulo ang buhok ng anak. Ang guhit ni CJ ay isang bahay na may malaking hardin, may duyan, at may 3 tao na magkakahawak kamay sa harap nito. Wow! Galing naman ng future architect namin. Habang abala si CJ sa pagguhit, dahan-dahang lumapit si Bal sa likuran ni Camille. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa bewang ng asawa at isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Sabay nilang pinanood ang papalubog na araw. Ang init ng katawan ni Bal ay ang pamilyar na init na nagligtas sa kanya sa pinakamalamig na gabi ng kanyang buhay. Nakita mo na? Bulong ni Bal sa tainga ni Camille. Naitayo mo ang pinakamagandang tahanan sa buong mundo. Sumandal si Camille sa dibdib ni Bal, ipinikit ang kanyang mga mata at nilanghap ang amoy ng kanyang pamilya. Dahil ang pundasyon nito ay pagmamahal, Bal. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan, hindi pagtitiis. Sa maliit na telebisyon sa gilid, isang balita ang mabilis na dumaan.
Iniulat nito ang patuloy na paglago ng Bireliana Habitat Foundation na nakapagtayo na ng libu-libong abot-kayang pabahay sa buong bansa. Sinundan ito ng isang maikling ulat tungkol sa isang lalaking nahuling nagnanakaw ng kargamento sa pier. Ang kanyang marungis na mukha ay ang mukha ni Leandro at isang huling larawan ng isang matandang babae na tahimik na nakaupo sa wheelchair sa isang nursing home, nakatanaw sa kawalan. Ang huling hantungan ni Doña Griselda. Hindi na ito pinansin ni Camille. Ang kanyang mundo ay naroon na, sa loob ng yakap ng kanyang asawa, sa tawanan ng kanyang anak, at sa loob ng tahanang itinayo, hindi ng pera o ng pangalan, kundi ng mga pira-pirasong pangarap na kanyang buong tapang na pinulot mula sa putik. Dahil sa huli, natutunan niyang ang pinakamatibay na istruktura sa mundo ay hindi ang gusaling gawa sa bakal at semento, kundi ang pusong minsan nang nawasak ngunit natutong buuin muli ang sarili.